pag-usapan natin tong nauusong maanong ulam. Rant of the week part 3 kasi tawang-tawa talaga ako dito sa maanong ulam eh. First of all, gets ko naman yung context ng joke eh. Mostly nire-refer nila to doon sa mga batugan tsaka mga tatamad-tamad na mga anak na matatanda na umaasa pa rin nga sa mga magulang nila. Pero natawa and na-off lang ako ng konti nung nabanggit to nung isang nagtitindang batang babae. Ang sabi niya kasi dito sa mga maanong ulam type of people daw na galaw-galaw daw, wag puro cellphone. Pero hindi ba ayun naman yung normal tsaka dapat ginagawa ng mga kabataan? Kudos to her for working and I'm not sure kung ano yung edad niya. Pero should we normalize na nagtatrabaho yung mga kabataan imbes na nag-aaral? Siguro dito kay ate girl baka sideline or nagtatrabaho lang siya dito kapag wala nga siyang pasok. Pero yung iba kasi, ginagamit yung ganyang term bilang pang-asar sa ibang mga kabataan na magtrabaho daw, magbanat ng buto. Pero hindi ba? Hindi naman nila trabaho yun in the first place. Gets ko kung biglaang naghirap or biglaang nawalan ng trabaho, maiintindihan ko pa. Pero kung from the start wala namang enough na funds and budget to start a family, hindi ba kasalanan ng mga magulang yon? Kaya nga meron tayong tinatawag na family planning eh. Kasi kung mag-aanak ka, dapat mentally and financially ready ka na. Hindi yung mag-aanak ka muna, tapos ipapasa Diyos mo na lang. Kasi una sa lahat, responsibilidad ng mga magulang na pag-aralin yung anak nila. Responsibilidad ng mga magulang na magtrabaho at responsibilidad din nilang bigyan ng magandang buhay yung mga anak nila. Oo, we should always be thankful sa mga magulang natin, pero at the end of the day, role nila yon bilang mga magulang at mga bumuo sa atin. So with that, bakit natin i-shame yung mga kabataan na hindi nagtatrabaho, na nagsi-cellphone or nakahiga lang? Hindi ba dapat i-preach pa nga natin yung mga magulang nila dahil binigyan nga nila sila ng magagaan na buhay? Kaya hindi ko magets kung bakit ito ginagamit bilang pang-insulto at pang-asar eh. Hindi ba dapat nakakatuwa yan na tatanungin yung isang bata yung magulang niya? Kasi iksabihin, alam niyang yung magulang niya, pupunan niya yung role niya bilang magulang na pakainin yung taong binuo niya. Alam mo yung pang-asar na ano? Pera naman ng mga magulang mo yan eh. Natural, pera ng magulang nila yan. Sino mo magbibigay ng pera sa anak? Yung mga tito, yung mga inaanak na kakapal na mukha. Technically, tama lang naman eh. Ma, ano ulam? Siyempre, saan ka ba hihingi ng pagkain? Sa magulang mo. Alangan namang, kapitbahay, ano ulam? Mali lang siguro kung nasa tamang edad ka na tapos umaasa ka pa rin sa mga magulang mo, tapos pabigat ka pa, wala kang ginagawa para maging maayos yung buhay mo. Pero, kung nasa edad ka pa na dapat nag-aaral ka pa, tama lang yun. Tama lang magsabi ka ng maano ulam. It's okay na maging proud ka na nabubuhay mo yung pamilya mo. Kudos sa'yo kasi kahit bata ka pa, nagtatrabaho ka, nagsusumikap. Pero wag lang nating konsensyahin yung mga batang nabubuhay sa comfortability na pinrovide naman at pinaghirapan nga ng mga magulang nila. Siguro kung paralisado or hindi makagalaw yung mga magulang tapos nagtatrabaho yung anak, maiintindihan ko pa eh. Pero kung malalakas pa, tapos hinahayaan lang nila yung anak nilang magtrabaho, parang may mali naman din doon. I admire people na mga nagsusumikap, yung mga nag-i-strive sa buhay kahit sobrang hirap na nga yung mga nararanasan nila, pero pwede naman tayo maging proud sa mga achievements natin nang hindi nagpapatama sa iba, lalo na nga kung hindi naman tama yung pinapatama mo. Siguro poor choice of words lang at hindi niya lang na-comprehend yung bigat nung sinasabi niya, pero sa bansa kasi nating madaming kabataan yung nagtatrabaho tapos maraming magulang yung anak lang ng anak, sana mas matutulan tayong mag-isip-isip. So yun lang naman, stop glorifying child labor and sana mawala yung mga ganito.